Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat at isang pinagpalang oras sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo'y magkakasama-sama. Bagamat tayo'y magkakahiwalay ng lugar, pinag-isa pa rin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng teknolohiya upang makinig, mag-aral at magnilay-nilay sa kanyang salita. Sa mga Kawikaan 3:31-32 ay sinasabi ay ganito, "Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot." Pinamagatan po natin sa landas ng katapatan at takot sa Diyos. Sa ating mundong puno ng karahasan, pandaraya at panlilinlang, madali tayong matuksong mainggit sa mga taong tila mabilis ang pag-angat sa buhay kahit masama ang kanilang mga gawa. Pero paalala sa atin ang Kawikaan, huwag kang maiinggit sa taong marahas. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi natutuwa sa baluktot na landas. Sabi doon sa ating binasa, huwag may inggit sa gawang masama. Ang inggit ay isang tukso, lalo na kung makikita natin na ang taong marahas o mandaraya ay tila umaasenso. Pero tandaan natin, panandalian lamang ang tagumpay ng masama. Ang katapusan ng daan nila ay kapahamakan. Kung tayo ay naiinggit sa kanila, para na rin natin sinasabing, gusto ko ang buhay na walang Diyos. Kaya't binabalaan tayo ng salita, huwag tayong lumakad sa masama nilang landas. Ikalawa ay doon sa talata na yon, ang Diyos ay nasusuklam sa baluktot. Hindi lang gawaing masama ang kasuklam-suklam sa Diyos, kundi ang mismong kaisipang baluktot. Ang puso't isip na nagpaplano ng kasamaan, kasinungalingan at panlilinlang, kaya't hindi sapat ang panlabas na kabanalan. Dapat pati ang kalooban natin ay matuwid. Ang tunay na kabanalan ay nakaugat sa pusong takot sa Diyos. Mga magulang, mga kapatid ko po, ang Diyos ay nasusuklam sa baluktot. Ikatlo, doon sa talatang yon ay nabasa natin na nalulugod ang Diyos sa may takot sa Kanya. Sa kabilang banda, ang Diyos ay nalulugod sa taong may takot sa Kanya. Ang takot na ito ay hindi pananakot, kundi malalim na paggalang at pagsunod. Ang taong may takot sa Diyos ay lumalakad sa katotohanan, iniiwasan ang kasamaan, naniniwala na ang pagsunod sa Diyos ay higit pa sa anumang tagumpay ng mundo. Ang gantimpala ng taong may takot sa Diyos ay hindi lamang kapayapaan sa puso, kundi biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, huwag mong tularan ang masasama. Gaano man sila ka-successful sa paningin ng mundo, tularan mo ang matuwid, ang taong may takot sa Diyos. Siya ang tunay na pinagpala.
Sa panahon ng kaguluhan at kalituhan, manindigan ka para sa katuwiran. Huwag kang sumabay sa agos ng kasamaan, sapagkat ang pabor ng Diyos ay nasa mga taong may tuwid na puso at banal na takot sa Kanya. Mga kapatid ko po at mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, tulungan niyo kami na huwag mainggit sa mga mararahas at masasama. Turuan ninyo kami lumakad sa katuwiran at magkaroon ng banal na takot sa inyo. Nais po namin ikaw ang malugod sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.